Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Mahal din kita, Aurora, dahil ako ang tumatayong nanay ninyo pag nandito kayo sa paaralan. Lika nga payakap. Totoong lahat ng kanyang sinampit sa kanyang estudyante, bagaman at natatakot siya dito ng madalas. Mahal niya ito tulad ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Ewan pa ni Teacher Talia sa sarili, pero parang ayaw niyang bitawan ng bata sa kanyang bisig ng sandaling iyon. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Hanapin mo siya, teacher. Hinihintay ka niya. Paniguradong napatawad ka na niya sa ginawa mo dati dahil hindi mo iyon ginusto. Mahal na mahal ka din niya, katulad ng dalawa pa. Makahulugang wika ng bata na biglang parang agad tumino ang pag-iisip at diretso na naman ang pagsasalita. Bigla ang pagbalong ng luha sa mata ng guro habang yakap pa rin ang bata. Saka sunod-sunod na tumango. Hanapin ko siya. Pangako. Salamat anak. Binigyan mo ako ng lakas ng loob. Sagot niya na patuloy pa rin ang pagluha. Lika na, sabay na tayong umuwi. Ihahatid na kita sa inyo dahil gusto ko ring makausap at makilala ang iyong mga magulang. Akit na niya kay Aurora habang akay ito papalabas ng school at papatawid ng kalsada. Parang nangyari na ang ganitong senaryo. Saan nga ba niya nakita? O hindi? Hindi siya pwedeng magkamali. Talagang nakita na niya ang senaryong ito sa larawang iginuhit ni Aurora dati. Ang batang akay pala niya sa drawing nito ay ito rin mismo. Hindi po pwede. Kailangang mapigil niya ang masamang susunod na magaganap. Ngunit huli na dahil heto at mabilis na paparating ang rumaragasang truck. Bumubusina iyon ng napakalakas. Aurora! Malakas na sigaw niya sa bata. Sabay hila sana dito. Ngunit alanganin na ang distansya ng sasakyan sa kanila. Naramdaman na lang niya ang malakas na pagtulak sa kanya ng bata patungo sa kabila ng kalsada. Kasunod na nakita na lang niya ang pagkakagulo ng mga tao patungo sa kanila. Sus Mariosep, ang bata! Tulungan ninyo ang bata! Sigawan ng mga tao. O hindi, Aurora! Aurora! O Diyos ko, Panginoon ko! Halos mabaliw na niyang tili. Kung gayon ay hindi pala para sa kanya ang karit ng kamatayan. Kung hindi, para sa batang akay-akay niya sa drawing ni Aurora. Mabilis na napatakbo siya ng duguang bata upang agad daluhan. Halos hindi na makilala ang mukha nito at durug-durug ang mga buto dahil sa malagim na aksidente. Aurora, giunising ka. Aurora, please. Hang on, anak.
Dadalhin kita sa ospital. Tulong! Tulong! Patuloy niyang pagsigaw at paghagulgol. Sa huling pagkakataon ay idinilat ng bata ang mga mata kahit nahihirapan at pilit na hinaplos ang kanyang mukha. Buhay ka, Teacher Talia. Mahinang wika ng bata. Oo anak, oo, kumapit ka ha. Mabubuhay ka. Parating na ang ambulansya. Paalam mama, mahal kita. Natupad na ang pangarap ko. Natupad ko na rin ang pangako ko sa aking mga kapatid na poprotektahan kita. Nakangiting wika niyon kahit hirap na hirap sa pagsasalita. Ang kasunod na nangyari ay ang tila paghigit nito sa huling hininga. No, stop saying that, okay? Mabubuhay ka. Come on, breathe, Aurora. Hagulgol niya ng malakas. Naguguluhan man sa huling tinura ng bata, ay di na niya masyadong inintindi pa iyon dahil sa pagkataranta sa bilis ng pangyayari. Sa kasawiang palad ay hindi na umabot sa ospital si Aurora dahil agad na ngang binawian ito ng buhay habang kalong ni Teacher Talia sa kanyang mga bisig. Mas lalong hindi maampat ang luha ng guro sa burol ni Aurora. Kung maaari ay siya na lang sana ang namatay at hindi ang bata dahil iyon sa katotohanang sumasapul sa kanya ng araw na bumisita siya sa labi ng kanyang estudyante. Anong malaking biro ito ng kapalaran sa kanya. Matagal na niyang alam na ikaw ang kanyang tunay na ina. Kung kaya nga at sa school kung saan ka nagtuturo doon ko din siya inilipat dahil na rin sa kanyang kahilingan. Patawarin mo ako, Talia, dahil di ko kaagad na ipakilala sa iyo ang anak mo. Hindi ko sukat akalain na sa ganito hahantong ang muli ninyong pagkikita. Kung sana'y hindi ako natakot at nagdalawang isip na sabihin sa iyo agad ang totoo, baka nagkakilala at nagsama pa kayo ng matagal. Patawad, Talia, dahil natakot akong bawiin mo sa akin si Aurora. Uwi ka ni Merly. Kaibigang matalik dati ng guro na pinaghabilinan niya noon sa kanyang anak na may Down syndrome. Oo, iniwan niya ang kanyang sariling anak noon sa kanyang matalik na kaibigang si Merly na isang operada ang matres at sinabihan na ng doktor na hindi na kailanman magkakaroon ng anak. Ginawa niya iyon kahit masakit sa kanyang loob upang makapagtrabaho kasabay ang pag-aaral sa lungsod upang mabigyan ng magandang buhay ang kaisa-isang nabuhay na supling. Triplet sana ang mga ito, ngunit ang dalawa ay hindi pinalad mabuhay. Nangako siyang babalikan agad ang anak pero ng oras na nagkalakas loob na siyang iuwi ang kanyang anak sa kanila at magtapat sa magulang ay nawala ng parang bula si Merly. Tangay ang kanyang sangkol. Kasalanan din niya kung bakit nawalay sa kanya noon ang kanyang anak. Wala siyang lakas ng loob upang panindigan ang kanyang sanggol dahil sa labis na takot sa kanyang mga magulang. Dahil hindi alam ng mga ito ang kanyang pagbubuntis dati. Dagdag pa ang pang-iiwan sa kanya ng dating kasintahan simula nang malaman ang kanyang
pagdadalang tao. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.